Isang taon ng digmaan, pagtataksil at pag-asa. Ito ang kwento ng Lacandula at Sulaiman Revolt, isang himagsikang nag-ugat mula sa kawalang katarungan at pang-aapi ng mga kolonyalistang Espanyol sa Tondo, Manila. Ano ang nagtulak sa mga lider na sina Lacandula at Raja Sulaiman na lumaban? Paano nabigo ang kanilang adhikain? At bakit mahalaga itong alalahanin hanggang ngayon? Bago tayo magsimula, isang mabilis na paalala. Kung gusto ninyong patuloy na matuto tungkol sa ating kasaysayan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod naming kwento. Noong hindi pa dumarating ang mga Espanyol, ang Tondo ay isang maunlad na lugar. Pinamumunuan ito ng mga dato, kabilang na sina Lacandula at Raja Sulaiman. Ang kanilang bayan ay sagana sa kalakalang pandagat, lalo na't malapit ito sa Ilog Pasig. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang mga Espanyol noong 1571. Si Miguel Lopez de Legazpi, isang konkistador mula sa Espanya, ang nagtatag ng Intramuros bilang sentro ng kolonyal na pamahalaan. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, maraming pangako ang binitiwan sa mga lokal na lider, kabilang na ang pagkilala sa kanilang mga karapatan at lupa. Ngunit mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga pangakong ito ay napako. Nagsimula ang pang-aabuso at sa pilitang pagkuha ng lupa ng mga katutubo. Dito na umusbong ang galit nina Lacandula at Sulaiman. Si Lacandula, kilala bilang mahinahon ngunit matalino, ay nanawagan ng mapayapang paraan upang bawiin ang karapatan ng kanilang bayan. Samantala, si Raja Sulaiman, masigla at mapangahas, ay naniniwalang dapat gumamit ng dahas laban sa mga Espanyol. Taong 1574, sa gitna ng kaguluhan dulot ng pagsalakay ng piratang Tsino na si Limahong, sinamantala nina Lacandula at Sulaiman ang pagkakataon upang mag-aklas. Naniniwala silang ito ang tamang panahon para sa kalayaan. Ngunit hindi naging madali ang laban. Ang mga Espanyol ay mas armado at mas organisado. Bagamat matapang ang mga mandirigma ng Tondo, nasugatan ng husto si Sulaiman sa labanang ito. Hindi nagtagal, sila'y tuluyang natalo. Ang kanilang kabiguan ay nagdulot ng malawakang pagdurusa. Marami ang nawala ng tahanan, at ang pagkamatay ni Sulaiman ay nag-iwan ng malaking sugat sa puso ng mga taga-Tondo. Si Lacandula, bagamat nabuhay pagkatapos ng himagsikan, ay napilitang magpasailalim muli sa mga Espanyol. Ang kanyang puso'y puno ng panghihinayang at galit. Ngunit ang kanilang pagkatalo ay hindi naging wakas ng diwa ng kalayaan. Ang kanilang tapang ay naging inspirasyon ng maraming Pilipino sa mga susunod na siglo. Mula kay Diego Silang hanggang sa himagsikan ng 1976, ang diwa ng Lacandula at Sulaiman ay nananatiling buhay. Ito ang kwento ng Lacandula at Sulaiman. Isang paalala na ang ating kalayaan ay bunga ng dugo, pawis, at sakripisyo ng ating mga ninuno. Kaya't ating ipagmalaki ang kanilang kabayanihan